Mga kababayan, habang tumatagal at lumilipas ang mga araw ay nagiging mainit ang usapin dyan po sa West Philippine Sea at nagiging agresibo naman ang China sa panghihimasok dyan sa Ayungin Shoal na sakop ng ating teritoryo. Ito ay sa kabila ng pagkondena ng iba't ibang bansa sa China, partikular na ang US. Sa isang pahayag sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat maging handa tayo sa mga posibleng mangyari maging sa ikinikilos ng bansang China. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. You must not only anticipate, but you must also be ready to adapt and respond to emerging national security and defense realities that exist in our country. Samantala, nagpahayag naman si US President Joe Biden na nakahandang sumuporta ang Amerika sa ating bansa kung sakaling umatake at manghimasok ang China sa bansa dahil parte ito ng kasunduan o yung tinatawag na Mutual Defense Treaty. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Sa kabila nito, hindi naman nagpatinag at naglabas pa ng pahayag ang China at sinabi na walang karapatan at hindi dapat makialam ang Amerika sa alitan ng dalawang bansa kaugnay sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ka ba sa sinabi ng China na hindi dapat makialam ang Amerika kung sakaling lumala pa ang sigalot sa pagitan ng China at Pilipinas? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kausap sa pamamagitan ng linya ng komunikasyon sina US Defense Secretary Lloyd Austin at Philippine Defense Chief Gilberto Gibo Teodoro ngayong araw ng Biyernes, October 27. Kinumpirma yan ng Department of National Defense sa isang pahayag. Binigyan diin ng US Defense Chief ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas, kasunod nga ng pagbunggo ng isang barko ng Chinese Coast Guard at resupply boat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nag-commit din ang dalawang opisyal na paiigtingin ang mga hakbang upang pagtibayin ang bilateral coordination, interoperability at suporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Bukod dito, nagkasundo rin ng dalawang palalawakin at mas magiging madalas pa ang engagement sa military cooperation ng Estados Unidos at Pilipinas. Walang karapatang makialam ang Estados Unidos sa problema sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang sinabi sa isang pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning matapos na magbigay ng assurance si US President Joe Biden na ipagtatanggol nito ang Pilipinas sa pag-atake ng ibang bansa kasunod ng pagbangga ng mga barko ng China sa supply boat at Philippine Coast Guard vessel sa pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese official, hindi kasali ang Estados Unidos sa usapin sa South China Sea at wala itong karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas. Sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, may obligasyon ang Estados Unidos na saklolohan ng Pilipinas sa gitna ng pag-atake ng ibang bansa. Binigyang diin naman ni US President Biden na sakop ng kasunduan ang armed attack sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Naku, nabalitaan na ba niyo ito? Muli pong nagsalita si President Joe Biden ng Estados Unidos. Kasing tigas ng bakal ang kanyang pangako na susuportahan ang Pilipinas bilang kaalyado sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ano ang sinasabi ng Presidente ng Amerika? Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, kasing tigas ng bakal ang kanilang pangako na suporta sa Pilipinas sa oras, huwag naman sana. Huwag naman sana. Clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad.
Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Ayan. O nyo, napakalinaw. Ha? Tigas ng bakal. At yan ay sa ilalim nga po ng Mutual Defense Treaty na binabanggit natin. President Joe Biden ng Amerika. Kasi alam nyo kung bakit yan ang Amerika, ang Pentagon, ang Washington DC nakatutok sa atin at ang buong Kongreso ng Amerika. Kasi nga kaalyado tayo. Pangalawa, alam nila, namomonitor nila ang galaw ng China sa West Philippine Sea. Ang kalagayan ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil sa harassment na ginagawa ng mga Chinese vessel, Coast Guard, yung kanilang, nandyan yung mga barko ng People's Liberation Army, nandyan din po ang mga militant vessel nila. So ayan po, narinig naman ninyo. Ang sabi ng Pilipinas, ng ating pamahalaan, hindi tayo makikipag-away sa China. Paninindigan lang natin ang ating teritoryo. Nakuha niyo? Paninindigan lang natin yung ating karapatan, atin ang West Philippine Sea. Hanggang doon lang tayo, hindi tayo makikipag-gera. Hindi tayo pag-uumpisahan ng gulo. Ngayon, kung tayo gigirahin, tayo gugulohin ng China, ibang issue yun. Ba, ikaw ba naman? Pag pinasok ba ang bahay mo, alam ka namang magmakaawa ka pa. Siyempre, ididepensa mo na yung bahay mo. Ay, di lalo na yung bansa. Pag ang bansa natin, sumobra na yung kailang pakikialam. Siyempre, ating pagtatanggol na yan. At itong proseso ngayon, yan ang ating sinusundan. No to war, karapatan lang ang ipaglalaban. Sana po nakuha yun ng mga nagko-comment na ang layo naman na sinasabi. Yun yung intindihin before comment. Carefully, maging maingat ho sa pakikinig. Okay? Sige lang po. Salamat. Kaya pala yung very aggressive yung US, doon sa paglagay nila ng mga military bases nila, not only in the Philippines but all around the globe, Kasi having bases all over the world, makokontrol mo yung channel ng mga dagat yung seas, Kaya mong alam mo yun, yung daanan magiging sayo na rin yan Ganun kasi, for example, maglagay ka ng base mo sa Philippines, ganun kadali sa'yo, alam mo yun, yung mag-store or maglagay ng mga kagamitan mo doon, parang resupply. Di ba nga, yung nangyayari sa Ayungin Shoal, may mga kasundaluhan tayo doon. Ang ginagawa lang ng military natin is resupply. So resupply, may mga tao na doon, dadalhin yung mga supply doon, parang ganun. So for an American, for a US to have military bases all over the world, they can literally control the world. Galing, di ba? So itong China, ang importante sa kanila, basically, itong West Philippine Sea. And how can they control West Philippine Sea if they cannot have Taiwan, which is very strategic para sa kanila? So yun na nga lang ang gusto nilang kunin, historically, yun ang gusto nilang kunin. At syempre ayaw din ng Taiwan because Taiwan is being backed up by US. The same thing as Philippines nowadays. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Dapat maging handa ang hukbong sandatahang lakas ng Must Pilipinas be sa ready. pagresponde at maidepensa ang bansa sa anumang banta sa seguridad. Ito ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga bagong promoted na generals at flag officers ng AFP. Kabilang sa mga nanumpa si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner. Ayon kay Pangulong Marcos, bagamat may maganda ng development sa internal security situation, marami pa rin anyang dapat gawin. Hinimok ng Pangulo ang military officials na tiyakin ang interoperability sa buong AFP units. I urge you to further enhance joint planning and operations to ensure interoperability across all AFP units and platforms. Ayon sa Commander-in-Chief, dapat na nakabantay na palagi na mabuti ang AFP sa isyung panseguridad. Hindi lamang sa bansa, kundi maging sa buong rehiyon. Yes!
You must not only anticipate, but you must also be ready to adapt and respond to emerging national security and defense realities that exist in our country and in our region. Sa kabila naman nito, tiniyak ni PBBM na patuloy na isusulong ang proteksyon at kapakanan ng AFP at So, yun nga ang very alarming dyan, ano, kasi lahat ng mga sinabi niya, kinain niya or nakalimutan niya, which is endangering the lives of billions of Filipinos dyan sa atin. Siyempre, kung saan yung EDCA bases, ayun yung pinakaunang matatamaan dyan. Bakit? Kasi siyempre, whether, masakit man sa loob or whether they like it or not, kailangan talaga na tirahin nung China yung EDCA bases para ma-weaken yung military forces ng US. Yun lang naman yun kasi kumbaga sa awayan ng dalawang magkuya na magkapatid, naiipit yung bunso sa gitna. So tayo yung bunso sa gitna, yung dalawang first and second na magkuya, nag-aaway sila, naiipit tayo. So, dahil nasa gitna tayo, ayaw man nung dalawang kuya na madamay tayo, madadamay tayo whether they like it or not. Kasi nasa gitna tayo di ba? Nasa bahay tayo, nasa isang bahay tayo, nadadamay tayo. So, the same principle goes with this EDCA na inilagay sa ating bansa. So sad, no? Kasi sabi, kailangan maging handa tayo, sabi niya, yung ganung parang strong na leader na sasabihin na we must be ready. Kailangan kondinahin yan. Ang ginagawa na lang hindi tama yan. Pero ang tanong, gaano ba tayo kahanda? Ultimo tiyan natin nagugutom. Diba? Reservice natin kulang-kulang. Sahod ng mga army kulang-kulang. So, ang tanong, dahil kulang-kulang yung sahod nila, do you think they are they really ready to go for a war thinking na, alam mo yung parang, is it worth it na isasacrifice ko yung buhay ko dito? Ano ba, ito ba talaga ang gusto natin?